Naibalita nga po na balak ng Golden State Warriors gamitin ang kanilang bakanting pwesto para makakuha ng isa pang sentro na kapalitan ni Kristaps Porzingis sa lineup. At isa sana sa mga big man na pinaplanuhan nila ay si Mason Plumlee na siyang isa sa pinakamagaling na free agent ngayon matapos siyang i-waive ng OKC Thunder. Ilang araw ang nakakalipas mula nang ma-trade siya dito. Hindi pa rin naman pwedeng puwersahin at paglaruin ng sunod-sunod si Porzingis kaya kailangan talaga nito ng kapalitan. Pero bago pa makuha ng Warriors si Plumlee, naagawan nga sila ng San Antonio Spurs na binigyan ito ng 10-day contract. Since merong kontrata si Plumlee sa Spurs, malabo na rin naman nila itong makuha bago matapos ang February. Kaya no choice ang Golden State kundi maghanap muli ng bagong player o sentro na ipangpapalit nila kay Mason Plumlee bilang backup big man ni Kristaps Porzingis. As of now, dalawa pa ang kailangang kunin ng Golden State Warriors para mabuo ang kailangang lineup. Sa kabilang banda, mismong general manager na ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka ang nagsabi gusto niyang pabalikin at panatilihin si LeBron James sa lineup next season hanggang sa magretiro ito. Ngunit sinalungat rin naman ito ng kanilang team executive na si Jenny Buss nang nagsabi na wala pa rin namang kasiguraduhan kung mananatili pa si LeBron James sa offseason. Kaya dyan palang mukhang 50% chances na umalis si LeBron James sa Lakers once na maging isa itong ganap na free agent. Dahil rin walang kasiguraduhan si LeBron sa Lakers ay gumagalaw na rin naman ang Cleveland Cavaliers para ma-recruit ito at bumalik sa kanilang lineup. At inumpisahan nila ito sa sunod-sunod na papuri nila sa kanilang dating superstar. Bumubuo na rin naman sila ngayon ng isang legit na championship lineup na siguradong mapapangunahan ni LeBron James sa pagkuha ng titulo next season. Alam natin na gusto rin naman ni LeBron bumalik sa Cavaliers pero nasa Lakers nga ang bola sa ngayon. Sa kabilang banda, hindi kagaya nitong nagdaang season, hindi nga naging maganda ang simula ng kampanya ng Cleveland Cavaliers ngayong taon. Kung noon malimit lamang silang natatalo at nagkakaroon parati ng win streak, ngayon na hirap nga silang manalo at naa-upset pa sila ng ilang mga lottery teams. Ito ang mismong dahilan bakit maaga silang bumagsak sa Eastern Conference pero sa isang iglap, nagbago bigla ang sitwasyon at kalagayan matapos nilang makuha si James Harden nitong trade deadline. Simula nang maglaro ito sa team, hindi pa sila natatalo ni isa mang beses. Tinalo na rin naman nila dito ang ilang mga legit na contender sa liga. Kaya dahil dyan, may mga nagsasabi at pansin nila na parang bumabalik na ang dating lakas ng Cavaliers at mukhang kakayanin na nga nilang palagan at talunin ng number 1 team sa Eastern Conference na Detroit Pistons na kasalukuyang nagdodomina ngayon sa liga. Mas pinalakas nga ang kanilang opensa hindi lang sa pagsali ni James Harden bagkus mas nagiging healthy nga ang karamihan sa kanilang mga key player which is magandang panimula sa kanilang prangkisa.